Kaya nais ko pong mag-aral sa paksang Surviving in the Anointing. At narito po ang isang mensahe ng Diyos at pag-usapan natin ang realidad tungkol sa salitang anointed. Kung sinabi po na meron pong anointing o anointed, pinahiran, binuhusan ng langis, o nasa kanyang presensya ng Diyos, yan po ay isa lamang po ang kahulugan. Napaka-importante ng bawat isa na mananampalataya ay anointed. Hindi po pwedeng pastor lang ang anointed. Dahil kung hindi ka anointed, ibig sabihin, hindi ka sinasamahan ng Diyos. Ang anointing ay isang way sa lumang tipan kung paano niya pinili at sinasamahan ang isang tao. Tayo na sa bagong tipan, tayo po'y pinuspos ng Espiritu Santo at tayo sinasamahan ng Diyos para makapagpatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Pero meron pong realidad na dapat tayong maunawaan tungkol sa anointing. Dahil akala po natin ang anointing o anointed na tao ay napaka-smooth lahat sa kanyang buhay. At ito yung ating pag-aaralan ngayong sandali. Tanda na po ba kayo na matuto ngayon pong gabi? Number one, na dapat nyo pong malaman, pag isang tao po ay inanoint or anointed, meron na po siyang nalaman na destinasyon na galing sa Diyos. Kaya narito po si David in 1 Samuel chapter 16 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang isang hari ng Israel. Ngayon, magdala ka ng langis, punta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari. Kaya pag meron pong naganap na anointing sa isang tao, number one ay information, identity, at malalaman mo sa iyong buhay pag ikaw ay napuspos o ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, malalaman mo kung anong ministry mo, malalaman mo ang iyong destinasyon, malalaman mo kung sino kasarapan ng Diyos. Kaya huwag po tayong magugulumihanan dahil pinapaalam ng presensya ng Diyos sa atin kung ano tayo at anong dapat nating gawin habang nabubuhay dito sa lupa. Wala pong nakaranas ng presensya ng Diyos na hindi sinabi ng Diyos sa kanya ang dapat niyang gawin at kung sino siya at ano yung mga kailangan niyang hakbangan sa paglilingkod. Kaya narito yung unang naganap kay David na merong identity na magiging king. Yun yung goal. Kung bakit ikaw ay inanoint, ikaw ay magiging hari. At nung ako ay inanoint ng Diyos, nalaman ko na magiging pastor ako. At even bawat isa na naririto ay oras na maranasan niya ang anointing, malalaman mo kung ano yung mga dapat mong baguhin, ayusin, at alam mo at binibigay sa iyo ng Diyos yung pangarap. At maaaring sumasagi sa inyong isipan na ikaw ay nangangaral sa maraming tao o kay sumusuporta ka ng malalaking halaga sa gawain ng Diyos o ikaw ay umaawit sa Panginoon na bumababa ang presensya ng Diyos. Ang anointing ay nagdadala sa atin ng impormasyon tungkol sa ating dapat gawin at destinasyon. Nandiyan po ba kayo? Pero merong dapat tayong malaman ngayong sandali dahil pag ang isang tao ay na-anoint or nasa kanyang spirito ng Diyos, ay meron kang mararanasan. At kailangan maging handa ka dahil lahat ng naririto at lahat na nakakilala sa Panginoon bilang mga Christian born again, tayo ay gustong puspusin ng Diyos. I-anoint sa kanyang gawain, sa kanyang mission. I-anoint hanggang sa kanyang pagbabalik. Yan yung layunin ng Diyos. Pero merong mga tayong mararanasan pag tayo po'y nakakaranas ng presensya ng Diyos. After you experience the anointing, you will face war. Number one, yung mararanasan, pag naramdaman mo ang presensya ng Diyos, o ikaw ay natalaga, o napili, o nahirang, nais ko pong sabihin, ikaw ay mai-engage
sa isang digmaan. Ikaw ay may kakaharaping labanan. Kaya narito si David, siya ay inanoint around verse chapter 16, pero chapter 17, verse 37, idinugtong pa ni David, iningatan ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leyon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. Kaya para maunawaan nyo yung nagaganap sa atin, every time na ikaw ay mapupuspos, every time na makakaranas ka ng presensya ng Diyos, every time na ikaw ay i-ordain or i-engage ka niya sa dapat mong gawin, dahil ang anointing, ang presensya ng Diyos ay nagli-lead sa dapat gawin. Ang anointing ay nagdadala sa atin ng impormasyon kung ano tayo sa harapan ng Diyos at ano yung ating pangarap, ano yung ating goal, at sasamahan tayo ng Diyos. Pero meron kang dapat malaman ngayong sandali na pag ikaw ay nakaramdam ng presensya ng Diyos, ikaw ay nahirang, ikaw ay napuspos, bukas, mayroon kang digmaang kakaharapin. Kaya marami pong nararanasan tayo po'y napuspos. No Sunday, ang ganda ng presensya ng Diyos. Praise the Lord. Meron akong natanggap na anointing sa Diyos. Meron akong natanggap na revelation sa Diyos. May natanggap akong information sa Diyos. Pero kinabukasan, meron kang labanang dapat kaharapin. Kaya pagkatapos mong i-anoint si David, after one chapter, Goliath na ang kanyang kinaharap. Kaya huwag kayong magugulimihanan. Pag ikaw ay nakaranas na presensya ng Diyos, may bukas kang kakaraping Goliath sa iyong buhay. Nung si Saul ay inordain bilang king, mga ilang araw lamang o mga ilang sandali lamang, meron na siyang kinaharap na mga digmaan. Kaya every time, if you read the 1 Samuel chapter 11, 1-11, si Saul ay inordain, gera agad ang kanyang kinaharap. Kaya pag ang isang tao ay hinirang nakaramdam ng presensya ng Diyos, dapat mong maunawaan bukas o isang araw o mamaya meron kang kakaraping digmaan. May Goliath kang kakaharapin. Akala kasi po natin ang anointing, pag isang tao ay anointed, wow, asarap ng buhay na ni pastor. Hello? Pag ang isang tao ay anointed, wow, ang daming nasisave. Ang daming nahihipo. Gusto ko yung ganong anointing. Pero hindi mo alam, every time na kami ino-ordain o pinupuno ng presensya ng Diyos, pagkatapos noon, gera. Kaya, siguro ay napapansin nyo yan sa inyong mga buhay. Kakapray mo lang na puspos ka. Pero mamaya, pag-uwi, o kaya sa trabaho, sa tahanan, sa iyong sarili ay meron ka ng kinakaharap na pakikipagbaka. If you read Luke chapter 4, 1 and 2, even po ang ating Panginoong Jesucristo, matapos po siyang bautismuhan, mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo at dinala siya ng Espiritu sa ilang. Para saan? Labanan agad. And 40 days, at doon siya tinukso ng dyablo, hindi siya kumain ng anuman sa buong panong iyon, kaya't siya ay nagutom. Napapansin niyo po ba, nung matapos, marami ko yung mababasa, even sa book ng Judges, pag pumili ang Diyos ng isang hukom, anong kakarapin ng hukom na yon? Gera, Palestine, Amoreo. Meron silang kakaharapin. Kaya ang isang tao na napupuspos, yan ay isang pintuan na meron kang kakarapin na spiritual battle. Meron tayong kailangang sagupain. At praise the Lord, nung nabasa ko po sa Bible, nung si David ay inanoint, nanalo siya kay Goliath. At yan yung mentalidad natin, pag ang isang tao ay puspos, ay merong laging tagumpay, merong pagdiriwang kasi ako'y puspos. Pero akala natin, nung tayo inanoint ng Diyos, ay Goliath lang ang ating kakaharapin. Nagkakamali po kayo. Dahil mula nang si David ay inanoint,
buong buhay niya ay puro pakikipagbaka na. At marami Kristiyanong ayaw ng anointing dahil ayaw niya ng labanan sa buhay. Gusto niya na lamang i-maintain kung ano yung kanyang Christian routine, pero ayaw niya nang magkaroon ng pag-carry ng presensya ng Diyos dahil ayaw niya ng malaking obligasyon at maraming digmaan sa buhay. Pero mauunawaan niyo, ang sarap naman talagang maging anointed. Akala po natin, kung babasahin natin ang Bible, ay nung natalo ni David si Goliath, praise the Lord, ang sayang basahin lagi. Yan yung mga familiar na kwento natin after pong ma-anoint. Kasama niya ang Diyos. Totoo po yan. Pero hindi nyo po alam, hindi lang po isang Goliath ang kinarap po nila. Dahil sa Bible, dalawa ang Goliath. If you read 2 Samuel chapter 21 verse 19, sa isang pangsagupaan sa Gob, laban sa mga Palesteo, napatay naman ni Elhanan na anak ni Jair, na taga Bethlehem, si Goliath na Geteo. Ang hawak na sibat nito'y sinlaki ng kahoy na pahalang sa habihan. Kaya nung si David at ang kanyang grupo, si David ay inanoint para mag-lead sa isang team ng mga mandirigma. Akala po natin, nung nagtagumpay si David, isang Goliath lang, di. Meron pang another Goliath. At ito'y pinaniniwalaan ng Biblia na isa ito sa kapatid ni Goliath. At ang tunay niyang pangalan ay matitagpuan sa 1 Chronicle chapter 20 verse 5. Isa pang pakikipagdigma laban sa isang Palesteo, si Lami, kapatid ni Goliath. Kaya narito akala mo, nung ikaw ay na-anoint, nakapagpabagsak ka ng Goliath, palagay mo yung kapatid ng Goliath na yun ay hindi ka re-resbakan? At akala po natin nung tayo po'y nagtagumpay sa mga pakikipagbaka, akala po ba natin, oo, anointed ka, pero hindi ibig sabihin, hindi ka re-resbakan ng mga kaaway, hindi ka re-resbakan ng dyablo. Kaya pag ang isang tao in-anoint, nais ko pong ulit sabihin sa inyo, nandyan yung sunod-sunod na pakikipagbaka, nandyan ang sunod-sunod na labanan, nandyan ang sunod-sunod, nandyan ang paghihiganti ng kaaway. At napakalaki po ng kanyang sibat. At para maunawaan natin kung gaano kalaki yung sibat, pwede bang pakita natin, brother? Kung gaano kalaki yung kanilang sibat. Nakikita niyo po ba kung ano yung kinukwento ng Bible? Kung bakit natakot si Saul doon sa unang Goliath? At alam ko bakit nanalo si David? Kasi ang way po niya tirador. Pero pag binasa natin ang Bible in close combat in 2 Samuel chapter 21 verse 15, kamuntik mamatay si David. Dumating ang araw, nagdigmaan muli ang mga Palesteo at mga Israelita. Sumama si David sa kanyang kawal sa pakikipaglaban sa isang labanang ay lubang napago si David. Papatayin siya ng isang higanteng si SB Benob na may 2 bagong espada at sibat at may 3 kalahating kilo ang bigat. Kaya can you imagine, ako, awan ko lang kung close combat, di pa ako nakakalapit, tatuhog na ako nan. Hello? Kaya ano yung mentalidad? Ano yung nakikita natin lagi sa word na anointing? Akala kasi ng marami tayo napapanood sa mga telebisyon, malalaking gathering, maraming gumagaling, maraming nadi-deliverance. Nakikita lang natin yung tagumpay, pero hindi nyo nakita yung labanan. Na kahit po si David ay anointed, kamuntik siyang mamatay. Kahit po si David ay anointed, napapagod din. Kaya nais ko pong ipamulat sa inyo na pag ikaw ay anointed, mapapagod ka at minsan makakamuntikan ka.
na ang iyong paglilingkod ay pwedeng mawala, pwede kang mapatay dahil maraming labanan ang nai-engage ng isang taong napuspos. Maraming labanan ang nai-engage ng isang taong nahirang. Maraming labanan ang nai-engage ng isang taong napili ng Diyos. Yan yung kailangan mong maunawaan, nang ikaw ay pinahiran ng Diyos, ikaw ay nasa digmaan at wala ka sa laruan, wala ka sa mga bagay na parelax-relax kasi ikaw ay laging nariyan para makipagbaka. Kaya ang isang taong puspos ay nakatuka lagi sa digmaan. At kailangan mo ng proper training. Kailangan mo magkaroon ng endurance. Kailangan mong tumibay kasi maring dumating yung labanan na sunod-sunod. Buong buhay ni David. Ganun. Napakalaking sandata. Pero salamat sa Panginoon, nung si David inanoint, merong mga kasama siya nakikipaglaban na. Alam niyo po, bilang mga napuspos, hindi lang ikaw, may kasama ka sa iyong pakikipagbaka. Dapat mo malaman yan. Na merong labanan na hindi mo kaya. Si David, hindi niya kinaya, napagod siya. Pero merong tumulong sa kanya. Sa pakikipagbakas, bilang mga pinili ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Hello? Merong naririyan para alalayan ka. At kung inaakala mo na isang Goliath, dalawang Goliath, in 2 Samuel chapter 21 verse 22, these 4 giant, nabasa nyo? Ilan yung mga higante na galing sa Gat? 4 sila. Kaya akala po na maraming born again, isang Goliath lang, isang higante lang ang kinalaban ni David. No! Ang dami nun. 4, yung isa kamutik pa siyang mamatay. Nakukuha niyo po ba? Kasi ang alam lang natin kwento si David and Goliath. O tagumpay kasi anointed si Goliath, pero hindi niyo naunawaan. Pagkatapos ng isang higante, may isang pang higante. Sunod isang higante. Kakatapos lang ng higante mong problema. Nagtagumpay ka, bukas may higante ka na naman problema. Bukas uli may higante ka na naman problema. Maraming pakikipagbaka ang isang taong napuspos. That is the reality. Pero may sasabihin sa iyo, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos at ang pakikipagbaka ay sa Kanya at hindi sa iyo. Kaya narito po ang isang dapat yung maunawaan. Minsan, uhaw na uhaw ka, Lord, puspusin mo ko, nako, maganda yan. Pero sasabihin ko sa iyo, ang ganda din ng labanan yan pagkatapos. Hello? Kaya minsan ang sarap, puspos. Pero next week, sunod-sunod na Goliath na. Sunod-sunod na Gat ang nariyan para patayin ka, ang haba ng sipat. Alam nyo, gusto kong buksan ang realidad tungkol sa presensya ng Diyos. Kasi kung nakikita ng dyablo na nagkikerry ka ng glory ng Lord, sa spiritual na aspeto, ang mundong ito'y dilim. At pag ikaw ay puspos, nagliliwanag kang masyado. That's why natitrace ni Satan ang isang Kristiyano na nagkikerry ng glory ng Diyos. Dahil sabi ng Bible, ito'y punong-puno ng kadiliman at ang glory at liwanag ng Panginoon ay nagsashine. Kaya alam ni Satan kung sino yung mga anointed. Alam ni Satan kung sino yung nagbibring ng glory. That's why napaka-easy na targetin tayo ng kaaway. Hello? At oras na nakikita nila na sa dilim na ito nagliliwanag ka sa lugar mo. At lahat ng person ng kadiliman ay nagpaplano kung paano nila papatayin yung apoy na nasa iyo. At sasabihin ko sa iyo, maraming giant ang darating sa iyong buhay. Pero praise the Lord, nabasa ko sa Bible, lagi nagtagumpay si David. Kaya kung meron mang darating sa iyo, napuspos ka, magtatagumpay ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag oras na po ang isang Kristiyano ay anointed sa damakmak na higante. May mga higante kang kakarapin at mayroong labanan na hindi mo kayang mag-isa.
merong tutulong sa iyo sa iyong labanan. Pangalawa, na pag ikaw ay anointed, o may anointing o pagsama, you're ordained. Anointing, sustained. So, amidst, sama? Survival. Kasi, ini-English niya eh. Ano po yung kailangan? Akala po natin, pag anointed tayo, wala namang pangit na nangyari, nagkakamali po kayo. Nung si David ay inanoint almost 13 to 15 years, si David ay nasa wilderness, tumatakas kay Saul. If you are anointed, madaling matrace ang isang anointed. Yung mga problema mo ay hindi biro. Sunod-sunod na higante. Pangalawa, lagi kang kumakarap sa pag-uusig. In 1 Samuel chapter 18:5, nagtagumpay si David kaysa ang labanan. Nabasa niyo po ba? Siya ay pinadala ni Saul kaya siya ginawa nitong pinuno ng mga kawal. Ang pagkatas niya sa tungkulin ay kinagalak ng buong Israel mula sa pagkaraniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal sa palasyo. Kaya para maunawaan nyo, if you're anointed, praise the Lord, nandyan yung promotion. Pero ang anointing ay hindi po tayo dinistino para sa promotion. Sa pagiging pinahiran ng Diyos, part na yung promotion na iangat ka ng Diyos. Pero hindi talaga yun yung original na yung destinasyon. At huwag tayong kukontento sa bagay na yun dahil meron pang masigit na ibibigay ang ating Diyos. Kaya marami pong na-promote, masaya si David, masaya yung mga tao, praise the Lord, you are blessed. Pero yung nakikita mong blessing, hindi pa yan ang ibibigay ng Diyos. Kung inaangat ka man ng Diyos, dahil sa dami ng iyong labanan, ipopromote ka ng Diyos, hindi pa yun yung destinasyon mo. Meron pang ibibigay ang Diyos sa atin. Pero, in verse 8, hindi nagugustuhan ni Saul yung mga kantahan dahil mas marami na na-accomplish si David. At ngayon, in verse 9, at mula noon, naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Nais ko pong sabihin, every time na ipopromote ka ng Diyos, may mga taong sasama ang tingin sa iyo. Every time na nagtatagumpay ka sa labanan, may mga tao na hindi magiging maganda ang pagtingin sa iyo. In verse 11, 2 beses siyang sinibat ni David sapagkat gusto niya itong patayin. Ngunit pareho nilang nailagan iyon ni David. Kaya ngayon, nung una, ang labanan mo ay nasa field, nasa Palestine. Pero hindi mo napapansin na ang labanan ay pumapasok na even doon sa kingdom. Maaring kapwa-kapatid sa Panginoon. Maaring mahal sa buhay. Dahil ang goal, ulitin ko, ay mamatay yung anointing or yung iyong destinasyon. Kaya pag oras na ikaw ay merong anointing ng Diyos, ulitin ko, merong labanan na lagi kang may engage. Merong mga gulayat na ikaw kakaharapin. Kaya the more na mataas yung anointing na na-receive mo, the more na mas malalaking labanan ang kakaharapin mo. At nandyan ang mga persecution na iyong kakaharapin bilang isang Kristiyano. Even po yung pinakamahihirap na mission ibinigay kay David. Natawa po ako doon sa isang Samuel. Pinakuha si David ng balat ng pinagtulian, 100 tao. Sabi ko, ang hirap nun Kasi tutulian mo yung Palestine, tapos kukunin mo yung balat, dadalhin mo. Pero nagtagumpay si David. Minsan, yung mga mission ng mga puntahan natin nagkikerry ng presensya ng Diyos ang hihirap.
yung pinapagawa sa atin mahihirap. Pero nais ko pong sabihin, maunawaan nyo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. In 1 Samuel chapter 21, 12 to 15, dahil gusto ko munang makita ninyo yung kabuuan. Ano po nangyari kay David nung tumakas na po siya kay Saul? Sabi noon, nung siya pumunta doon sa isang lugar, natakot siya na maaaring gawin sa kanya ng isang hari. Sabi sa verse 13, kaya't nagkunwari siyang baliw nang siya'y hulihin. Ano yung reality ng isang pinahiran ng Diyos? Akala kasi natin, ang pinahiran ng Diyos, puro blessing, smooth. Dumating sa punto na si David kailangan niyang magpanggap na baliw. Hindi yung pagiging walang kakayanan, pero that time wala siyang kasama, wala siyang kaibigan na pwedeng magtanggol sa kanya. Somebody say amen. At ngayon nandun siya sa kuta ng kaaway, solo, at kailangan niyang makasurvive doon sa pangyayaring yun, at ang naisip niyang gawin ay magpanggap na isang siraulo na nandun siya sa pinakamataas na katungkulan sa palasyo. Kilala siya na nagtatagumpay, meron na siyang karangalan, pero para lamang siya ay mabuhay ay kailangan niyang magpanggap na baliw. At anong ginawa niya? Nagsusulat sa mga pader at nagpapatulo ng kanyang laway. Ano yung kinakaharap ng isang anointed o isang taong presensya ng Diyos? Gagawin mo ang lahat para makasurvive. Gagawin mo ang lahat para ma-maintain yung iyong buhay, kasi merong destinasyon na nilaan ng Diyos sa iyo. Pero minsan, hindi po natin maiiwasan ang mga pangyayari na kailangan nating umalis sa ating comfort zone, sa ating kalalagayan bilang nandun siya sa isang magandang posisyon, pero may nagagalit sa kanya, kailangan niyang tumakas, kailangan niyang umalis, kailangan niyang lumayo, at nagsusolo siya minsan. At minsan ito yung nararanasan ng maraming pinahiran ng Diyos, na minsan para kang solo, para walang magtatanggol sa iyo, lahat ay galit sa iyo, ano pa man iyong kaisipan na mapasok sa body, say amen. At kailangan mong makasurvive. Kailangan mong makasurvive. Somebody say amen. Kaya itong ginawa po ni David ay hindi sa kainaan. Kailangan niyang makasurvive. Nahuli siya. Na-captured siya. At ang way para lamang po siya makasurvive ay magpanggap, nagpakababa. Kaya minsan po, napaka-importante na makasurvive ka doon sa bawat labanan. Dahil meron ka pang destinasyon na kailangan kabutin. Minsan po, kung pwede naman magtapang-tapangan si David dito, ako'y mighty warrior, kakalabanin ko kayo lahat, hindi niya kaya that time. Darating ang panahon na kung noong una si David kayang pumatay ng Goliath, kaya niya pumatay ng 100 Palestine, kaya niya makalusot sa mga mission, kaya meron siyang mga kasama na pwedeng magtanggol sa kanya. Pero darating ang panahon, bibitawan ng iyong espada at kailangan mo lang ng survival mode. Kailangan mo makalusot sa problemang ito. Hindi mo alam kung paano makakatakas, hindi mo alam kung paano ka makamaliligtas sa panahon na yun. Pero yung kanyang ginawa ay kailangan makasurvive. At can you imagine, for almost 13 to 15 years, siya'y takas ang takas. Wala siya kakayanan that time. Pero siya'y anointed. Hello? Pero siya'y anointed. Gusto ko pong ipamulat sa inyo na darating ang panahon na gagawin mo'y makasurvive. May survive mo yung iyong calling. May survive mo yung purpose. Somebody say amen. At narito isang lalaki na kailangan magpanggap na siraulo. Kailangan niyang magpanggap na isang baliw. Nakikita niyo po ba yung senaryo, mga minamahal? Binaba niya yung kanyang sarili. Para saan? Nagpanggap siyang baliw para siya mabuhay. Sabi nung hari, nung na-trace niya, kasi kilala si David Sa Samuel 21, kilala si David. Kinuha niya pa yung espada ni Goliath. Kilala siya.
Pero nung umarap siya, sabi niya, sa 14, bakit inarap niyo siya sa akin? Hindi ba niyo nakikitang baliw? Yun yung way. Niya, masakit ang ulo ko sa dami ng baliw dito. Bakit inaragpan niyo itong isang iyan? Ilayo niyo yan. And then, after chapter 22, nakatakas si David. Nakalusot po siya sa purihin ng Panginoon. Pero yun yung way sa chapter 21 para siya makaiwas sa kamatayan. Nandun siya na kailangan niya makasurvive. Mga minamahal, ay biyaw sasabihin sa inyo, mga tinatawag ng Diyos, hindi kayo nabubuhay o nasusurvive sa araw-araw para sa sarili ninyo. Kailangan nyong isurvive yung calling ninyo. Kailangan nyong isurvive yung purpose ng Diyos sa buhay po natin. At ginawa ni David yung isang bagay na yun para manatili siyang buhay. Kaya narito isang senaryo na wala na siya kasama, pero around verse 22, chapter 22, 1 and 2, mula sa Gat tumakas at nagtago sa kuweba ng Adulam at nabalitaan ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya, kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Kaya narito yung senaryo, hindi habang buhay na nagsusolo ka. May senaryo bilang may presensya ng Diyos, may magtatanggol laban sa iyo, pero may senaryo solo ka lang sa iyong labanan. Wala si pastor, wala ang iyong asawa, wala ang iyong pamilya. Somebody say amen. Pero pag dumating ka sa moment na yun, that is very critical. Dahil doon yung moment na yun, para sa akin yun yung moment na wala kang kakayanang ipaglaban ng iyong sarili. And then you need to survive. Pero after a chapter ng iyong buhay, meron kang makakasama. Nandiyan ang iyong pamilya, nandiyan ang iyong kapatid. Somebody say amen. Mula sa solong tao, nandiyan na meron sasama sa iyo. Dahil hindi papayagan ng Diyos na tayo nag-iisa. At nakakatuwa sa verse 2, sumama rin sa kanya mga inaapi, pati ang mga nakalubog sa utang at hindi na nasisihan sa kanilang pamumuhay. At lahat ng ito'y umabot sa 4 na lalaki at siya'y ginawang pinuno. Gusto ko i-picture nyo ito. Ulitin ko, ang anointed, maraming buhay na nangyari. May victory, battle, survival, solo ka lang minsan sa iyong labanan, persecution, somebody say amen. Pero darating yung paano may makakasama ka. Sabi ng Lord sa kanya, gagawin kitang hari. Anong kasama niya ngayon? Mga inaapi, lubog sa utang, at hindi na nasasiyahan sa buhay. Hello? Tinawag ka ng Diyos para maging isang magiting na mandirigma. Hello? Somebody say amen. At can you imagine, narito kasi isang senaryo, tingnan mo yung kasama mo. Yung katabi mo, api. Yung katabi mo, may utang. Tingnan mo rin yung katabi mo, masaya pa ba sa buhay yan? Hello? At kung sakaling yan yung kasama mo, nasa tamang anointed people ka. Di ba? At can you imagine, ang ordination sa kanya ng Lord, magiging pinuno, pero siya ginawang pinuno ng mga taong may utang at hindi nasisiyahan at mga inaapi. Can you imagine minsan yung reality? Nung na-receive mo yung vision ng Diyos, anointed ka, at naisip mo kingdom, castle, blessing, lahat opportunity, pero in reality, tingnan mo ang katabi mo ngayon. Hello? Hello? Nakuha niyo po ba yung process ng isang anointed people? Na akala mo smooth, madali? No. Darating yung panahon, ang mga kasama mo, maraming utang, laging naapi, at hindi na masaya sa kanyang buhay. Hello? At gagawin kang leader nito. Kaya,
maraming mga tao na nagsimula sa gawain ng Diyos, hindi agad milyonaryo mga hindi lahat mayayaman o maunlad sa buhay pagkos yun born again. Pag hindi balo, hallelujah, lutang, pag hindi lutang, maraming utang, somebody say amen, inuusig, inaapi, api-api sa kanyang sambayan. Yun yung pinapasama sa iyo ng Diyos. At gagawin kayong leader nun. Pero makinig po kayo, that is parte lang talaga yun ng buhay. Ang importante may kasama ka. At kung isipin mo kung sakaling i-hunting ba ako ni Saul, kaya ba akong ipagtanggol ng 400 na taong ito? Napakaliit na bilang ng mga manliligma para doon sa humahunting sa akin, sa atin. Somebody say amen. Kaya para maunawaan niyo po mga minamahal, minsan yung calling ng Diyos, pag nakita mo yung reality ngayon, napakalayo doon sa nakikita mo. Tinatawag tayo ng Diyos sa soul winning, sa maraming kaluluwa, big crusade, pero makikita mo yung reality, napaka-empty ng church. Pero hindi ibig sabihin, tapos na ang Diyos. Hindi ibig sabihin, ang Diyos ay tumigil na sa layunin niya sa buhay natin. Yan ay proseso ng ating paglilingkod. For example, tinawag ka ng Diyos na magiging supporter. Sabi ng Lord, payayamanin kita, i-bless kita, paunlarin kita, pero laman ng pera mo, 20. Ano yung bubong natin mo, Lord? Sabi mo, supporter ako, 20 pesos? Hello? At ako, nakikita ko po itong mga disciple na ito, yung mga magpapastor, sabi ko, Lord, ang ninipis ng katawan ng mga disciple na ito. Kakayanin kaya nila yung atake ng kaaway sa kanila? Pero hindi, may reason si Lord. Hello? Now, nakakatuwang isipin yung senaryo, gusto natin buuin. Ang isang anointed na tao, number one na dapat yung maunawaan, hindi laging victory ang na-experience niya. May panahon na nagtatagumpay ka, pero maraming labanan ang kasunod ng tagumpay na yun. Akala mo kasi, na-overcome mo na ito, kasalanan na ito, and then kaya mo na yung sunod. Hindi, battle pa yung kasunod na yun. At darating yung punto na mapagkakamuntikan ka pang ma-backslide doon sa huli mong labanan sa higanteng yon. At alam ko sa church ito, nung meron siyang kinaharap na higante na naman, mamumuntikan pa na mawala sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos, hindi mo alam, merong mga kasama ka nakikipaglaban din. Meron ka kasama, somebody say amen. At hindi lamang po yung presensya ng Diyos, bagos may persecution kang kakaharapin, somebody say amen. Merong mga taong maiinis sa iyo, magagalit sa iyo, at may labanan kang solo. At can you imagine, ang makakasama mo, yan ang magiging kasama mo sa pagpapatuloy sa journey yan. Pero ayos lang, at least may kasama. Sabi mo sa katabi mo, kahit ganyan ka, mahal kita. Amen? Hello? Napaka-importanting maunawa mo si Lord, yung nakasama sa Kanya. Family niya at yung ibang mga tao na hindi na masaya sa kanyang buhay. At habang sa pagpapatuloy po ng buhay po ni David, in 2 Samuel chapter 2 verse 4, dumating sa Hebron ang mga taga-Juda at binuhusan siya ng langis bilang hari ng Juda. Kaya dumating na po yung almost word na hari. Nakuha niyo po ba? Naging king na si David. Dumating na yung word na naririnig niya na yung word na hari. Pero hindi pa po buo yung kaganapan ng sinabi ng Diyos sa kanya. Darating ang panahon, pag ikaw ay nakasurvive, darating i-anoin ka uli ng Diyos. Muli kanyang pupuspusin at marireceive mo na yung calling mo. Pagiging evangelista ka na, pastors, supporters, future song leaders, or anuman ang destination mo, pero makukuha mo lang ay hindi pa buo. Pero nandun ka na sa position. At ginawa na siyang leader that time. Namatay na si Saul, yung umuusig sa kanya. Pero dapat meron kang maunawa ang tatlong bagay
na kasama ng anointing. At maunawaan mo kung bakit dumaan si David sa ganung proseso. Meron pong elements ang anointing. Number one, anoint ka sa pagiging and privately. Si David ay inanoint, mga minamahal, sa tahanan nila. At walang ibang pwede makalam kundi harap lang ng kapatid niya. First, na maririnig mo yung calling mo, ikaw at lang ang Diyos. Ikaw lang at ang Diyos. Sasabihin niya sa iyo ang iyong destinasyon. And then, tuturuan ka ng Diyos na magserbisyo bago mag-lead. Second element is serve before He lead. Ano pong nangyari po kay David? Ginawa mo siyang musician, ginawa mo na siyang opisyalis sa kingdom, natuto muna siyang magserbisyo. Marami kasing mga Christian, ang gusto agad nila yung blessing, yung gusto agad nila yung anointing na sila ay ginagamit sa makapangyarihang paraan pero hindi siya marunong magsilbi. Kaya isang proseso ng paglilingkod po natin, mga minamahal, hinuhubog muna tayong mag-serve bago mag-lead. Nandyan po ba kayo? Kaya lahat ng ginagawa mo rito, kailangan mo mag-serve at balang araw ikaw ay mag-lead. At tayo'y tinuruan ng Diyos na mag-antay. Somebody say amen. Mag-antay. Marami pong mga anak ng Diyos na hindi na makapag-antay doon sa gagawin sa kanyang buhay. Pero ulitin ko, si David ay nag-antay kung kailan siya magiging hari. At dapat mong antayin yung panahon ng Diyos kung kailan kanya ilalagay doon sa kanyang pinapagawa sa iyo. Tandaan nyo, ikaw ay for service ministry. Yun yung kauna-unahan na dapat mong maunawaan. Nilagay ka ng Diyos for service ministry. Yun yung unang anointing mo. Hindi ka inanoint na leader agad. Inanoint ka para maglingkod. Kaya hindi pwede kang lumampas sa another step. No, kailangan mong mag-serve. Kailangan mong paglingkuran ng iyong kapatid. Kailangan mong paglingkuran ang bawat isang narito. Somebody say amen. Kaya kung ikaw ay kayang maglingkod sa iyong kapatid, praise the Lord, you receive the first anointing. Anointed ang iyong paghuhugas ng pinggan. Praise God. Anointed ka sa pagmamap. Somebody say amen. Kailangan mong matuto ng service. Dahil yun yung unang dinevelop kay David. Can you imagine kung ikaw ay mayabang na born again, anointed ako, magpapasura ako, paghugasin niyo ako ng pinggan. Hello? Unang dinedevelop sa atin is service. Pangalawa, speaking God's words and direction. Kaya, hindi lamang po tayo inanoint ng Diyos para lamang dito sa loob. Kailangan mo magsalita tungkol sa Diyos at kailangan mong i-lead ang mga tao. Direction, kailangan mong ibigay. Somebody say amen. At pangatlo, doon papasok yung leadership, dominion, and authority. Kaya dumating na nilagay na si David bilang isang hari ng Judah, pero hindi pa buo. And I believe, ang ministry ito ay hindi pa talaga totally nakakarating doon sa destinasyon ng layunin ng Diyos. Maring inanoint na tayo as a church, pero alam ko sa puso ko na meron pang nag-aantay na anointing sa atin. Tayo ay nagsiservisyo, tayo ay nagtuturo ng Word of God, pero darating ang panahon, mabubuo din yung kabuuan ng calling at purpose natin. Kailangan mabuksan ang iyong isipan ngayon sandali, na kung ano ang nakikita mo ngayon sa iyong buhay, hindi pa yan. Maring you receive promotion, pero hindi pa yan. Kung maring nasasabi natin, okay na ito, hindi pa yan yung makakasama mo. Hello? Kung nakikita natin, ito na ba, maliligtas? Nakita ko po last Sunday, puro balo, narito simbahan, puro babae. Sabi ko doon kay Brother Herman, parang puro babae at ang mapupunta sa langit .
Pero alam ko sa sarili ko, yung nakikita ko mga tao sa loob ng simbahan ito, hindi pa yon. Dahil merong anointing na nag-aantay pa sa atin. Somebody say amen. Yung first anointing, ulitin ko, yun yung na-receive mo para matrace mo yung iyong future, yung iyong goal, kung saan ka dadali ng Diyos. Somebody say amen. Ang kauna-unang pagkapuspos mo ay isang naranasan mo upang matrace mo yung gagawin ng Diyos sa iyo. Nung ikaw ay napuspos, pinaalam sa iyo ng Diyos kung ano ka sa harapan ng Diyos. And second anointing, hindi pa yun yung totally na nare-receive mo, napuspos ka uli. Praise the Lord, may blessing na. Praise the Lord, may leadership na. Praise the Lord, may ministry na. Hindi pa po yan, mga minamahal, dahil hindi pa tapos ang Diyos sa ating mga buhay at meron pa siyang mas magandang hinahanda sa bawat isang mga anak ng Diyos na kanyang pinahiran. Huwag po tayong matatapos dahil hindi pa tapos ang Diyos. Huwag nating tutuldukan ang ating Panginoon dahil meron pa po siyang nais gawin sa ating gawain at sa iyong buhay. Oo, nung ikaw ay inanoint, gusto paunawa sa iyo, ang dami mo ng kagugulayan, tuloy lang, mga minamahal. Tuloy lang sa pakikipagbaka. Kung ikaw ay hinahanting na kaaway, kung tumatakas ka, hinahabol ka, nagsusurvive ka, kailangan mong mabuhay sa paglilingkod kasi meron kang goal, meron kang destinasyon, at merong pinapagawa ang Diyos sa iyo. Kailangan mong mabuhay. Kailangan mong mabuhay. Dahil papatayin ka ng dyablo. Ang isang taong filled ng Holy Spirit, gustong patayin ng dyablo yan. At kailangan mong mabuhay. Kailangan mong makasurvive. Unawaan niyo po ba? Madali po ba maging anointed? Hindi. Nakakakulot ng buhok. Sarado mo kapatid yung pintuan paglabas. Now, 2 Samuel chapter 5, 1-3. Ito yung nakakatuwa. Nagkaisang lahat sa lipi ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Makinig po kayo. Dugo na ang sumasama lang kay David. Makinig po kayo, ay mga tao, mabaon sa utang, inaapi. Hello? At hindi na masaya sa buhay. Minsan nakakasama mo, problemadong tao din, problemado ka din. Pero darating ang panahon, dahil ikaw ay anointed, yung blessing yung lalapit sa iyo. Yung opportunity yung lalapit sa iyo. Nung ikaw ay inanoint, parang hinahabol mo, kailangan mong gawin, nakikipagbaka, kailangan mong makasurvive. Pero darating ang panahon, pag na-receive mo yung full, the purpose ng Diyos sa iyo, ang pagpapala, ang oportunidad, sila pupunta sa iyo. Nakuha niyo po ba? At sabi rito, nagkaisa sa lahat, and then sabi sa verse 2 please, nang si Saul pang hari namin, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ay magiging pastor ng Israel. Nakuha niyo po ba yung purpose ng anointing? Ang anointing ay pangako. Kaya nga po ang Holy Spirit ay pangako at katubusan at ng ating kaligtasan. Nakuha niyo po ba yung word anointing? Ang anointing ay pangako ng Diyos. Ang anointing, yun yung pinangako ng Diyos kung saan kanya dadalhin. Ang anointing, yun yung pagkakataon ng Diyos na sabihin, anak, ito ang iyong destinasyon. At dito kita aakayin. Nasabi ng Bible, hindi basta lamang hari ha. Bagos sabi niya, magiging pastor ng Israel, ikaw ang mamuno sa kanyang bayan. Kaya darating pa noon, hindi trace, hindi nila alam, hindi nila nakikita, at makikita nila, nung una si David may potential ba maging king? O magaling lang siyang warrior, pero siya ay most wanted sa Israel before. Kaya niya ba mamuno?
Kaya niya bang makabalik sa Israel? Hinahanap siya ni Saul, bantay sarado. Pero nais kong sabihin, lahat ng persecution, lahat ng mga bagay na nagpapahirap kay David, sa isang iglap na wala. Bakit? Kasi anointed ka. Kasi puspus ka. Hello? Kailangan lang makita ng Diyos sa iyo na kahit marami kang labanan, tuloy lang. Hello? Hello? At sabi ng Bible, lahat ng pinuno ng Israel, ito nakakatawa, ay nagpunta nga sa Hebron at doon nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Before, ang sumama lang kay David, mga hindi kilalang tao. Nakuha niyo po ba? Nung tayo po nandun pa lamang sa first anointing, alam kong gagamitin ako ng Diyos. Alam ko na may magandang plano ng Diyos sa akin. And then, yung mga realidad na nakikita natin ay parang taliwas sa mga nangyayari sa buhay natin. Somebody say amen. Sabi ng Lord, ibe-bless niya ako pero wala kaming bigas. Sabi ng Lord, gagamitin niya ako pero bakit ako walang alam ng mga verse pa sa panong ito? Merong mga nakikita tayo in physical pero nakita na ng Diyos yung future natin eh. Nakita na eh. Ngayon, nakakatuwa, dati, ang pumunta lang sa kanya, yung mga tao ngayon. Pero darating ang panahon, makinig po kayo. Alam niyo po, darating ang panahon, yung tao yung pupunta rito sa church. Ang tao. Hello. At nais ko po sabihin, na kaya napaka-importante na maunawaan mo yung anointed, darating ang panahon, yung opportunity ang pupunta sa iyo. Before, as a mga workers, lagi tayo naghahanap ng good opportunity. Pero darating yung panahon, yung opportunity ang hahabol na sa atin. Alam sabi ng Bible, binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel at nangyari sa kanya yung goal ng Lord sa kanya. Nangyari yung goal ng Lord sa kanya. Mula nung siya po'y binata, kabataan, batilyo, dinala siya ng Diyos doon sa pagiging king. At ulitin ko sa atin, iba-iba ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Pero nais ko sabihin, hahatid tayo ng Diyos. Si Lord ang maghahatid sa atin kung ano yung sinabi niya, at kung ano ang pinangako niya yon. At kailangan mong panghawakan ng kanyang sinabi at mismo ang Diyos ang magdadala sa iyo kung saan kanya dapat ilagay. At nais ko sabihin, ang Diyos pag nangarap sa kanyang mga anak, hindi maliit. Malaki ang pangarap ng Diyos sa atin. Somebody say amen. At tayo'y pinuspos niya, hindi para lamang po sa labanan. Part na yan ng pagiging anointed. Pero darating ang panahon, ilalagay tayo ng Diyos kung saan tayo niya gustong ilagay. Kayo, tatanungin ko kayo, gusto niyo ba ng anointing? Kakakunti lang po yata ng gusto ng anointing. Ulitin ko, gusto niyo po ba ng anointing? Praise God. Sa kabila ng mga pinangaral ko tungkol sa anointing, gusto niyo pa din. In Psalm chapter 89, verse 20 to 26, ito magtatapos. The reality ng anointing, ulitin ko, maraming battle, maraming Goliath. Pero ihahatid ka ng Diyos doon sa destination mo. Somebody say amen. Ngayon, ito yung topic ko ito sa morning devotion natin. Ang piniling lingkod, ito'y si David, aking binuhusan ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang gagabayan. Pag na-receive mo yung anointing, automatic tumpak ang direction mo. Ililid ka ng Diyos. Pangalawa, bibigyan ko siya ng kalakasan. Kaya ito yung natatanggap ng isang taong anointed. Bibigyan siya ng kalakasan. Pangatlo, di siya malulupig ng kanyang kaaway. Ang masamay hindi magtatagumpay. Next po, aking dudurugin sa kanyang harapan silang namumuhi ng mga kaaway. Ang katapatan ko't pag-ibig na wagas ay iukol ko, aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Mga kaharian sa kanya'y masasakop, dagat na malawak, malaking ilog. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos,
tagapagsanggalang niya at manunubos. Bago ako magtapos, ulitin ko, first na pinag-usapan natin is reality ng anointing. May digmaan. Dapat yung tanggapin yan. Walang pinahiran o napuspos na hindi humarap sa battle. Pero may sasabihin ako sa iyo, pag isang tao ay napuspos, binuhusan ng langis, sabi ng Bible, gagabayan kita. At ako ang kalakasan mo. Kaya pag ikaw ay inanoint, minamahal kong kapatid, tandaan mo, marireceive mo yung paggabay ng Diyos. Marireceive mo yung lakas ng Diyos. Somebody say amen. At ang sabi ng Bible, hindi siya malulupig ng kanyang kaaway. Although mayroong battle kang kinakarap, ulitin ko sa iyo, hindi ka matatalo sa laban ng kinakarap mo. Kasi kasama mo ang presensya ng Diyos. At ang sabi ng Bible, anumang ang masamay hindi magtatagumpay. Kaya anumang balak ng kaaway sa iyo, ulitin ko, si Satan ay may masamang balak sa iyo, pero sabi ng Bible, hindi siya magtatagumpay. Kaya anuman ang kanyang kalendaryo, anuman ang kanyang schedule, at anumang masamang balak niya sa iyo, ulitin ko, hindi magtatagumpay ang kaaway. Kaya sabi ng Bible, mismo ang Diyos ang dudurog sa kanya. Kaya lahat ng gawa ng kaaway, pag ikaw ay anointed, siya ang dudurog doon. Ulitin ko, siya ang dudurog doon. Kaya napakasarap maging anointed. Oo, part nung binasa ko, pinaliwanag ko sa inyo, normal na yun dapat sa isang born again. Na alam mo talaga, bilang nung naging Kristyano ka, nung napuspos ka, normal na maging merong labanan sa buhay. Kailangan mong tanggapin, that is reality, that is a part ng ikaw ay pinili ng Diyos. Dahil sa bawat labanang yan, dyan na de-develop ang iyong kaalaman, ang lakas, ang kakayanan, ang abilidad, ang pagsiservisyo, lahat ng karakter na de-develop. Kung walang pakikipagbaka, hindi ka mamumold, hindi ka malilinang, at hindi ka mauhubog doon sa dapat paglalagyan sa iyo ng Diyos. Kung hindi hinubog si David sa pakikipagbaka, hindi siya karapat dapat maging hari. Hello? Kaya hindi pwedeng di ka dadaan doon dahil hindi ka karapat dapat doon sa iyong destinasyon. Kailangan, alam nyo, matibay ang isang taong o born again na maraming pinagbaka. Alam niyo po ba kung bakit si Saul ay nawala agad sa pagiging anointed king? Madali niya nakuha yung kingdom. Naghahanap lamang ng donkey. Nabasa niyo ba sa Bible? Naghahanap lang siya ng donkey at pag uwi niya, hari na siya. Walang war, history ng war bago na naging king si Saul. Nakuha niya yung kingdom at ayaw niyang pakawalan yung kingdom. Pero nais ko sabihin, ang madaling makuha ang ministry, madaling bitawan. Pero ang isang ministry yung pinaghirapan, yan yung pinakamasarap at yung panghahawakan at hindi mo bibitawan. Kaya kung walang pangit na nangyari kay David, hindi siya magiging matibay na hari sa hinaharap. Kaya nandyan po yung pangako ng Diyos. At sabi ng Bible, ang katapatan ko't pag-ibig na wagas, iuukol ko at iigagawad. Can you imagine? Pag anointed ka, nandun yung love ng Lord sa iyo. Yung faithfulness ng Diyos nasa iyo. Oo, sa aming mga pastor. Ako alam ko anointed ako, hindi ko na kailangan pang patunayan sa inyo yan. At maraming labanan sa buhay namin. Pero alam niyo po, tapat ang Diyos sa buhay ko. Lagi ko pong nararamdaman ang katapatan ng Diyos sa buhay ko. At yung kanyang pag-ibig sa amin na wagas, lagi ko nararanasan. Ramdam na ramdam ko sa aking pagkataong pag-ibig ng Diyos. Nagpastor po ako, hindi para sa income. Nagpastor po ako, hindi po para sa title. Hindi po para magka-gain ng respeto ng tao. Dahil nga batang pastor nga, nahahamak nga eh. Pero nagpastor ako dahil tapat ang Diyos sa akin at naramdaman kong pag-ibig ng Diyos sa akin. Napakasarap po maging anointed.
o pagsama ng Diyos. Somebody say amen. Ang nakakatuwa nito, yung word na nandyan siya oras-oras. Oras-oras. Ang sarap po mga minamahal ng presensya ng Diyos. May tagumpay po oras-oras. Anong sabi ng Bible? Meron pong pag-claim ng mga kingdoms that time. Pero gusto ko yung 26 please, the last verse. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos. Kaya alam niyo po, sabi ng Bible, yung napuspos ang Espiritu Santo, binibigyan niya ng karapatang tumawag ng Ama-ama ko. At pag anointed ka, binibigyan ka ng Diyos ng rights na tawagin mo siyang Ama at Diyos. Hawaan niyo po ba? Hindi po lahat binibigyan ng Diyos ng ganun. Bagkus yung sinabi ng verse 20, yung pinili at hinirang. At naniniwala ako, lahat tayo rito pinili at lahat tayo hinirang. Somebody say amen. At ang sabi ng Bible, siya ang iyong sanggalang at manunubos. Ipagtatanggol tayo ng Diyos. Siya ang ating shield. Somebody say amen. Kaya I hope na unawaan niyo po ang mensahe ngayon pong gabi. May natutunan po ba kayo mga minamahal? Na oras na ikaw ay nakaranas sa presensya ng Diyos, automatic naka-engage ka sa digmaang walang napakadaming digmaan. Hindi ko alam kung ilang digmaan ang kinarap ko mula nang ako'y na-born again. Pero salamat sa Diyos, tapat ang aking Diyos. Dami na pong labanan, mga minamahal. Hindi lang po labanan pang sarili, labanan sa ministry, maraming labanan. Pero salamat sa Diyos, pastor pa din po ang inyong lingkod. Mag-anniversary na ulit church. At salamat sa Panginoon, binigyan niya ako ng makakasama, baon sa utang, hindi na masaya sa buhay, at mga inaapi. Ang sarap niyong kasama. Sarap, di ba? Pero totoo lang, yung mga taong yun ay ginawang mighty warrior ni Lord. Naging mga matitibay, pumapatay ng giant. Pero siya tinawag na 30, na-develop po yun. Kaya marami pong mangyayari pa sa ministry. Tandaan nyo yung nakikita natin na hindi pa ito. Dahil ang anointing ng Diyos ay mayroon pang ibubuhos. Lagi pong may fresh anointing na hinahalan doon. Pwede bang lumapit tayong lahat na tayo pa ay